ganda ng araw na to. Oo nga. Yun na siguro ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Oo. May isang bagay lang ako hindi maintindihan. Ano yan, Gonzo? Ba't nila ako pinagawa ng jacuzzi? When you wish upon a star, dreams will take you very far. When you wish upon a dream, life ain't always what it seems, oh yeah. What you see are not as clear. In the sky so very dear, you're a shining star. Dagdag sahod para sa mga manggagawa hindi pa raw kayang maibigay sa Mayo 1. Maging halaga ng aumento di pa rin matiyak ng gobyerno. Pag-aarma sa mga prosecutor, pinaapura na ng Malacanang. Pinoy nagpresenta pang magturo kung paano humawak ng baril. Mahigit 100 inabusong OFW sa Kuwait nakauwi na ng bansa. Binitay na OFW na si Sally Ordinario na ilibing na sa Isabela. Sa ekspose at aksyon, talamak na bentahan ng droga at alak sa Bilibid, huling-huli sa kamera, maging babae kinakalakal din. Babae muntik mapanak sa LRT. Sa pagpasok ng summer, mga sakit sa balat, uso na naman. Tips para makaiwas, alamin. Sa Action Metro, lalaki pinakulong ng anak-anakan dahil daw sa pangmomolestya. Sa Pasay, mag-ina nasa gasaan ng bus, patay. Sa Action Abroad, dahil sa kasong pagpatay ng mga rallyista, pinatalsik na Egyptian President Hosni Mubarak, ikinulong na 1 araw matapos siyang maospital. Pusa sa Amerika, milagrong nakaligtas matapos panain sa ulo. At silipin ng simbahan kung saan magpapakasal sina Prince William at Kate Middleton. Sa Makata Super Video! At sobrang lamig na hotel, pasukin po natin, yelo ba naman ang siyang gamitin? Magandang gabi! Ngayong Huwebes, ika-14 ng Abril. Ang maaksyong balita. Isang lalaki po sa Malabon ang inreklamo ng pangmomolestya ng sariling anak-anakan. Payo po ng mga eksperto sa mga magulang, dapat daw turuan ang ating mga anak na alamin kung ano ang katanggap-tanggap na paghawak sa kanila. Marami po kasi sa mga batang nabibiktima nalilito dahil malapit sa kanila ang nangaabuso. Carla Lee, may kwento mo? Mainit ang ulo ni Mang Rodolfo nang makarating sa barangay hall ng Tangos, Malabon. Pinusasan siya dahil sa reklamong pangmumulestya sa kanya ng anak-anakan. Hindi rin matigil ang kanyang pagbubunganga, kaya naman pinatulan na siya ng isa sa mga tanod. Kahit nasampulan, parang wa-epek pa rin kay Rodolfo. Kami pa ang kanyang pinagtatabuyan. Pero maya-maya, tila naaliw na rin siya sa kamera. Baka makuha artista. Nanginginig naman sa takot ang kanyang anak-anakan na si Sarah. Kwento ng 13 anyos na dalagita, 5 taon na niyang tinitiis ang pangmomolestya ng ama-amahan. Hindi uwan po. Saan banda ng katawan? Okay, huwag ka matakot. Saan po? Sa ari ko po. Araw-araw ba to? Opo, pag wala po si mama, pag nagtatrabaho po.
Hindi na bago ang ganitong kaso kung saan mismong ama-amahan o stepfather ng bata ang itinuturong ng abuso. Ayon sa mga eksperto, madalas daw nagsisimula ito sa pagkuha ng loob ng bata. Kaya ang mga magulang dapat turuan ang kanilang mga anak kung anong hindi tamang paghawak sa bata. Pwedeng magsimula kasi ito sa magbibigay ng candy sa kanya, 'di ba? Tapos sasabihin na maglaro, yung ganon. Dapat alam ng isang bata na hindi nga hinahawakan dapat ang masiselang parte ng katawan niyan. Maging sa simpleng akbay at yakap, dapat din daw alam ng bata kung saan ang hangganan. Kunwari ang hita, hindi dapat pinapahawak sa sino mang lalaki. Kapag nakaramdam na ng pagkailang ang bata, sinyalis na itong umiwas. Kawawa ang kababaihan kasi merong parating threat ng sexual abuse. Kaya ang pinakamaganda, merong parating pag-iingat. Kaya dapat alam talaga at tinuturo sa mga bata na parating may danger. Pakinggan rin at paniwalaan ng bata sa oras na siya'y magsumbong. Sa sitwasyon ni Sarah, ang bunso na niyang kapatid ang nagsumbong sa kanilang ina. Natakot daw siyang magsumbong lalo't sinasaktan sila sa bahay. Pinabantaan niya po mama ko. Hindi po siya lalay sa amin hanggang hindi namamatay ang mama ko. Todo tanggi naman si Mang Rodolfo. Di ako naging masamang stepfather. Hindi ko po ginawa yun. Kada po pakulong niyo ako, ba? Kada habang buhay. Kung gusto niyo, bitayin niyo na ako, ba? Kaya naman ang kanyang kahilingan agad ding natupad. Dinala sa presinto ang ama-amahan dahil sa kasong acts of lasciviousness. Carla Lim, News 5. Hingi ng tulong sa Radyo 5 noong isang linggo ang isang truck driver at kanyang pahinante. Bigla na lang daw kasing tino ang kanilang truck habang nagpapagasolina sa QC. Ang siste, hindi naman pala accredited ng MMDA, maging ng lokal na pamahalaan ng QC ang nag-tow ng kanilang sasakyan. Ikwento mo, J.D. Castro. Hindi na nakapulma pa sina Jason nang hatakin ang kanilang sasakyan ng One Star Towing Services habang nagpapagasolina sa Fairview, Quezon City. Ang masaklap, hiningan pa sila ng halos 6,000 piso para ma-recover ang sasakyan. Ngayon, pagbaba ko, sir, sumampa yung isa. Siya nag-drive dun sa truck. Pagdating namin sa impounding, sabi niya, 5,700 yung babayaran nyo. Nakikiusap ako, sir. Marami nang naitalang reklamo ang PNP laban sa mga abusadong towing service. Pero kadalasan, hindi pa rin daw alam ng mga motorista ang kanilang karapatan. Maaari lang ito kasi ang sasakyan kung naka-aksidente ito o nakakabala o nagdudulot ng perwisyo sa daloy ng trapiko. Pero giit ng MMDA, dapat patunayan ng towing service na accredited sila ng MMDA o ng lokal na pamahalaan kung saan sila nag-tow. Silipin kung accredited siya ng MMDA or ng lokal. Dagdag pa ng MMDA, hindi pwedeng dalhin ang sasakyan sa impounding area ng mismong towing services. Maliban na lang kung pumayag ang mismong driver ng sasakyan o ipinag-uutos ito ng traffic enforcer. Oo, ito ay kolorom. Unang-una dahil hindi nga ito naka-accredit sa MMDA. Dagdag pa rito, bawal na sa QC ang pag-tow ng mga pribadong towing service. Hindi nga sila pwedeng mag-ikot sa lungsod. Hindi ho dapat sila magbayad agad. Kung hindi, magpunta ho sila dito sa aming departamento para mag-file ho sila ng kaso. Kasi ho ang ginagawa sa ngayon ng aming departamento ay nire-refer sila sa kapulisan. Hindi naman itinanggi ng One Star ang pagkakamali rito. Agad daw nilang sinibak ang mga nireklamo. Agad ko po pinalis kagad yung mga tao. Hindi ko lang po pinayagan na suspindi lang, talagang tinanggal ko po. Paalala ng MMDA, kapag nasiraan sa daan, pwedeng mamili ng towing service ang mga motorista. Pwede rin nilang itabi o iparada ang sasakyan sa lugar na di hahambalang sa daan para kumpunihin ito. Sa EDSA, may mga nakatalagang emergency bay para rito. Maaari rin tumawag sa MMDA 136 para magpasaklolo. J. De Castro, News 5. Sa iba pang mga balita, isa na namang sanggol ang natagpuang patay sa may basurahan sa Caloocan City. Nakabalot pa raw ng lampi ng bata saka isinilid sa plastic nang makita ng ilang residente. Si Al Guevara, ikwento mo. Madalas pagtambakan ng basura ang kantong ito ng Mabini at Nadurata sa Caloocan. Pero kagabi, imbis na basura, patay na sanggol ang bumulagta sa mga residente sa lugar. Yung nagbabasura, nagkalkal yata. Nung binuksan niya, nung nakita niya, nakalagay sa Tupperware. Nakabalot pa sa lampi ng lalaking sanggol na isinilid sa plastic.
Sariwa pa ang dugo at nakakabit pa ang umbilical cord. May buhok na rin ang sanggol kaya tansya ng otoridad na sa 6 hanggang 7 buwan na ito. Inaalam na ng mga pulis kung sino ang responsable sa pagtatapon sa sanggol. Maliban lang naman nandun yung naging kasangkapan doon na kung doktor man o kaya yung madrona. Ayon pa sa mga pulis, ito na ang ikalawang pagkakataon na may natagpo ang patay na sanggol sa kanilang nasasakupan. Dinala na ang sanggol sa Umipig Funeral Homes. Sel Guevara, News 5. Napakasarap talaga maging superhero. Napupunta ka sa iba't ibang lugar kagaya nito. Hindi ko nga lang alam kung saan ito. Aha! Ito po ay sa Macau. Ito po isang sikat na hotel dito. Siyempre pa. At kung gusto nyo pa ng maraming hotel, abay papakita ko ito sa aking video. Lalong-lalo na ang lamig po rito sapagkat ito ang hotel na nagyayelo. Tignan nyo! Sa Poland ay may bahay na parang may mali. Pero sadyang ganyan, baki nyo, gusto ng may-ari. Next, may ginawang hotel doon po sa Sweden at paniguradong kayo'y lalamigin. Huwag nang palampasin, dapat na sulitin. Pagkat after 3 months, ito ay lusaw din. Bago pa malusaw, dumagsa ang tao. Ito'y tinuturing na the biggest igloo. Magandang chandelier ay yari sa yelo. Pati ang ginamit, napasadyang baso. Libre ka sa aircon, good luck lang sa sipon. Palagay ko po, lalagnatin ako dyan sa ginaw sa hotel na yan. At saka kung mahal ho yan, laluhan ko magkakasakit talaga. Ang pinaka malaki naman na hotel sa buong mundo ay ito po ay matatagpuan siyempre sa Malaysia. Ang tawag po dito, First World Hotel. At siyempre, bakit ito malaki? Meron po itong theme park, meron po itong mall, meron po itong 6,980 na kwarto, meron po itong 80 shops, merong 90 restaurants, at siyempre, meron pa itong state-of-the-art na Cineplex, at napakarami pang iba. Ito po ay hotel talaga na talagang ang ganda-ganda. At ito po ang mas hitik na hitik pa dahil ito po ay nakatirik doon po sa tuktok ng bundok. Ito pa din po si Makata na talaga naman patok dito lamang sa pagbibigay ko ng impormasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon. Susunod sa aksyon, magkakapatid na sermonan sa presinto ang pinagagutan ng away na tabig na nail polish. America's next top model photographer na si Nigel Barker at runaway coach na si Jay Alexander bumisita sa Pilipinas. Hollywood actress Catherine Zeta-Jones nagpatingin daw sa mental hospital. At sa Makata Super Video, silipin ang bahay sa Russia na tinitirhan ng mahigit 100 puso.